Kapag binanggit ang Visayas, ang naiisip agad ng marami ay Boracay, Cebu, Bohol at Iloilo. Pero bago naging tourist destination ang mga islang iyan, may isang bansag na ibinigay ang mga Kastila sa mga taong nakatira sa lugar. Tinawag silang Los Pintados. Ang mga taong puno ng tattoo. Sino ba talaga ang mga Pintados? Bakit mahalaga ang Visayas sa kasaysayan ng kolonyal na Pilipinas? At paano nabago ang buhay dito nang dumating ang mga Kastila? Welcome sa Kwentong Bandila, ang 3 bituin series. Nasa pangalawang bituin na tayo na kinakatawan ng Visayas. Ito ang part 1, ang Visayas sa panahon ng Kastila. Ang lupain ng tattoo, ng kurus at ng mga pag-aalsa. Noong unang dumaong ang mga Kastila sa mga isla sa gitna ng arkipelago, napansin nilang agad ang itsura ng mga tao. Kanilang balikat, dibdib, braso at binti ay puno ng mga masalimot na tattoo. Para sa mga dayuhan, ito ay kakaiba. Pero para sa mga naninirahan dito, ito ay kwento ng dangal at identidad. Tinawag silang Pintados, ang ibig sabihin ay ang mga iginuhitan o painted people. Sa mga lalaking mandirigma, ang dami at disenyo ng tattoo ay madalas kinokonekta sa karanasan sa digmaan, katayuan sa komunidad at personal na tapang. Para sa kanila, hindi lang basta arte sa katawan ang tattoo, kundi ito ay visual na kasaysayan na nakasulat sa kanilang balat. Bago dumating ang mga Kastila, ang Visayas ay hindi isang rehiyon na gaya ng nakasanayan natin ngayon. May Sugbu. Ito ang lumang pangalan ng Cebu. Ang mahalagang puok ng kalakalan noon. May Madyaas sa Panay. Ito ay may sariling alamat at liderato. May mga isla sa Bohol, Leyte, Samar, Negros at iba pa na may sari-sariling datu, radya o pinuno na nakikipagkalakalan sa mga Inchik, mga Malay, at iba pang negosyanteng galing sa mga kalapit bansa. Ang dagat ay siyang naging kalsada ng mga taga-Visayas. Kung sa Luzon ay galeon ang bida, dito naman ay mga balangay at bangkang pandagat na kayang lumibot sa maraming pulo. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Hamonhon na kalaunay nakarating sa Cebu. Dito naganap ang pakikipag-alyansa ng datong si Raja Humabon. Naganap ang binyagan
at ang paglalagay ng krus sa Cebu. Sa isang banda, ito ang simula ng Kristyanismo sa malaking bahagi ng Visayas. Sa kabila, ito rin ang simula ng pag-iiba ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Hindi lahat pumayag. Sa Mactan, tumindig si Lapu-Lapu laban kay Magellan. Kilala na natin ang kwento na patay si Magellan sa labanan. Pero kahit nawala siya, dumating pa rin ang mas maraming ekspedisyon. Hanggang tuluyan ng masakop ng Espanya ang malaking bahagi ng Visayas. Isa sa pinakamatinding pagbabago sa Visayas sa panahon ng Kastila ay ang sistemang redusyon. Ang ibig sabihin, ang mga tao nakalat sa iba't ibang maliliit na pamayanan ay pinaglipat sa mas malalaking baryo o pueblo na nakasentro sa isang simbahan, munisipyo at plaza. Dito na pumasok ang bagong relihiyon na Kristyanismo. Pumasok ang buwis, ang bagong uri ng sabilitang paggawa, at maraming lumang ritual at paniniwala ang pinagbawal o itinuring na pagan mula sa mga sermon at katesismo. Pero kahit ganito, hindi lubusang nawala ang katutubong identidad. Maraming Bisaya ang natutong pagsamahin ang luma at ang bago. Pero buhay pa rin ang ilang katutubong gawi, pananalita at alaala. Hindi tahimik ang Bisaya sa ilalim ng Kastila. Maraming rebelyon at kilusang panlaban ang sumiklab dito dahil sa sobrang pagbubuwis, dahil sa sabilitan sa relihiyon at pang-aabuso. Isa sa kilalang halimbawa ay ang Dagohoy Rebellion sa Bohol na tumagal ng mahigit 80 taon. Pinakamatagal na pag-aalsang naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa iba pang bahagi ng Visayas, may mga kilusang mesyaniko o pag-aalsa base sa paniniwala sa relihiyon. May mga kilusan ding lumaban sa sabilitang paggawa at sa sobrang pagbubuwis. Pinapakita nito na ang mga pintados na nakita ng mga Kastila sa simula ay hindi nawala. Nagbago lang ang anyo ng kanilang pakikipaglaban mula sa tattoo at sibat papunta sa himagsikan at paninindigan. Sa susunod na video, ang part 2, papasok naman ang Amerikano sa eksena. Dala ang bagong wika
eskwela at negosyo. Paano nila binago ang Visayas? At paano pinagsama ng mga taga-Visayas ang lumang tradisyon at bagong sistemang kolonyal? Ako si Pedro, ang creator ng Timeless Pilipinas Channel. Subaybayan niyo ang kwento ng ating bandila mula sa 3 bituin series hanggang sa 8 sinag ng araw sa ating Watawat series. Kwentong may kapupulutan sa ating kasaysayan. Have a nice day to everyone!